Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel and ako nga pala si Charlene and then share ko sa inyo kung ano yung mga na-research ko na topic and ito yung magiging topic natin sa vlog na to. So, napansin ba natin na pagkatapos ng ilang oras natin sa social media, bigla ka nakakaramdam ng lungkot, insecure o stressed? Parang habang nag-scroll ka lang, may bigat na dumarating sa dibdib mo. Kung ganito yung nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. So, sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nakakaapekto ang social media sa mental health ng kabataan at paano natin ito pwedeng i-manage. So, number one, paano nakakaapekto ang social media? Ang social media ay parang meron siyang dalawang muka. Pwedeng maging source ng connection at entertainment, pero pwedeng maging dahilan rin ng stress, anxiety, and insecurities. Maraming kabataan na nakakaramdam ng pressure dahil sa kung paano sila nakikita ng iba online. Nakikita nila yung perfect looking photos, achievements o travel features ng friends nila at minsan ikinukumpara nila yung sarili nila sa iba. So, ito yung nagdudulot ng low self-esteem at negative emotions. Parang palagi may kulang sa sarili nila kahit marami na rin nagagawa at naaabot nila. Parang kino-compare nila yung sarili nila sa iba. Yun yung nagiging effect ng social media. So, number two, ang scroll trap at stress. Ano nga ba yung scroll trap? Kapag patuloy na nag scroll hindi lang oras ang nasasayang na ipapasok sa isip ng mga kabataan o natin yung comparison at judgment sa sarili. Bakit hindi ako ganito? Bakit hindi ako kasing ganda nila? O kasing ganda niya? Kasing successful nila? Yung ganun. Ganun yung mga nasa isip natin. Ang constant exposure sa curated content ay nagdudulot siya ng mental fatigue at stress. Kahit na wala namang personal interaction, napapagod na rin ang isip natin. So, number three, positive versus negative effects. Hindi naman lahat ng epekto or effect ng social media ay negative. Pwede rin itong maging paraan para makipag-connect tayo sa kaibigan, makahanap ng support groups o matuto ng bagong kaalaman, tulad nga ngayon. So, ang challenge ay malaman kung kailan nagiging harmful ang paggamit. Kapag nararamdaman mo na ang anxiety, tsaka stress o sadness pagkatapos ng pag-scroll natin sa social media, yun yung senyales na kailangan mong mag-pause. So, number four, paano i-manage ang social media usage? So, may mga steps dito based sa na-research ko. Step one, limit screen time. So, di ba nakikita na rin naman natin sa ibang app tulad ng Black app or TikTok. May limits, may screen time yun. So, step one nga, mag-set kayo ng oras kung gaano katagal ka mag-scroll bawat araw. Pwede kang gumamit ng timer o reminder sa phone mo. So, step two, curate your feed. Ibig sabihin, unfollow o mute ang accounts na nakakapagpalungkot o nagdudulot ng insecurity sa atin. So, kung halimbawa ayaw mo sa ganitong influencer, ayaw mo sa ganitong artista, yun, follow and mute mo na lang. So, kasi ang pag-follow accounts na nagbibigay ng inspiration, learning, o positive vibes, nakakatulong sa atin. So, ganun siya ha. Step 3, be mindful. Habang nag-scroll, itanong natin sa sarili natin, paano ko naramdaman ngayon? Nakatulong ba ito sa mental health ko? Yung ganun. So, step 4, engage offline. So, maglaan ka ng oras para sa hobbies mo, exercise, o simpleng quality time kasama yung pamilya at friends mo. So, sa lahatan guys, ang social media ay meron siyang malakas na effect sa mental health natin na lalo-lalo na sa mga kabataan na pwedeng positive pero pwedeng negative din naman. Ang susi ay maging aware tayo sa damdamin natin habang gumagamit tayo ng social media at maglaan kayo ng boundaries para mapanatili yung mental well-being natin. Well-being natin. So, kaya start mo na yan ngayon, i-check yung sarili kung feeling mo habang nag-scroll ka, yung feeling natin, mali, yung feelings natin habang nag-scroll tayo. So, i-prioritize natin yung self-care. Huwag tayong matakot mag-pause kung kailangan. So,
Ayun lang guys, share ko lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig din. Sana nakatulong 'to, simpleng guide na 'to para mas maayos yung paggamit natin ng social media at para na rin mapangalagaan natin yung mental health natin. So, bye! See you the next video.